Hi guys! So this is Doc Kulot at ako'y magsisipag na nga sa aking pag-upload ng ating YouTube content. So maraming salamat sa supportan nyo. If you're new to my page, my name is Doc Kulot. I'm a board-certified specialist, a family doctor. And tonight, ay sasagot tayo ng mga question na talagang nilagay nyo dito sa aking page. So this is my public page, yung sa Facebook. So I placed this morning, sabi ko, if you have questions or health questions, please comment down below. So there are 17 comments. Basahin natin ng isa-isa. So, first question. From Zai Hussein. Ayan. Anong doktor para sa mga special need? 9 years old daw yung anak niya. And saan daw po magpapacheck up? So, meron po tayong mga pediatric na neurodev yung kanilang specialty of care. So, sila po yung may mga tinitingnan na mga kaso when it comes to the spectrum of cognitive delays and related neurodevelopmental concerns. So, meron po tayong isa dito sa Zamboanga and pwede po tong i-reach out sa public hospital natin, yung Apex Hospital, which is the Zamboanga City Medical Center. Next question. Gusto niya daw ng topic ng DM type 2, sabi ni Ma'am Vermaine Rosario, pero wala siyang tanong eh. Sige, sa diabetes naman, maraming pamamaraan para ma-diagnose ang isang pasyente. Isasabay po natin to yung mga testing po, yung tinatawag nating fasting blood sugar, meron po tayong tinatawag na HbA1c, meron din po tayong tinatawag na oral glucose tolerance test, at yung pang-apat po ay yung ginagamit yung RBS kasama ng mga simptomas, yung 3 Ps ng mga pasyente. Ito po yung polyuria, polydipsia, at polyphagia. So yun siya. Next question po. From Charissa Olores. Ayan. Doc, magtanong lang po ako, ano po dapat gawin? Kasi hindi regular ang menstruation. So, si Ma'am Charissa, hindi regular ang menstruation. At nakadepo daw siya, DMPA ng 1 year. Tapos, hindi na po ako nag-continue, nag-take naman daw. So, nag-shift po siya from DMPA to OCPs. Nasaan ang tanong ni Ma'am dito? Ang haba ng introduction niya. Parang ang question niya is, tingin niya naman daw, irregular ang menstruation niya. So, nagtatanong siya kung sana daw masagot ko. As kung hindi ko naintindihan ang question niya. Siguro baka ang thoughts niya ay galing siya sa depo, tapos nag-OCPs, tapos ngayon ay nagkaroon ng irregular menstruation. Ang lagi kong sinasabi, when you have irregular menstruation, go and check yourself with your OBGYN for further testing para malaman natin what's causing the amenorrhea or absence of menstruation. Ito may nagtanong, si Dayanara Tampoy Colita, parang may laman yung right throat. Wow, malaman pala kung right or left ang throat na na-feel niya, no? So, yung right throat doon niya, connected daw sa right ear. Tapos, 2 years na daw ang kanyang iniinda. Nagpa-check up siya, ang sabi ay acid reflux. Kasi nahirapan din daw siyang huminga na parang may bumabara. Pag tapos nakadagan ito sa dibdib niya. So, humingi siya ng second opinion. So, tingin ko dito, Dayanara, ito ay isang kaso nga naman talaga ng GERD or gastroesophageal reflux disease. Kadalasan itong mga pasyente, talagang mataas yung asido nila at talagang umaabot talaga hanggang nalamunan ang feeling nila may bumabara. So, it's so important po na talagang magkaroon tayo ng diet modification kasi kapag wala pong diet modification at talagang kumain ka ng mga bawal sa'yo, talagang pwedeng maulit at maulit yung problema mo doon sa throat mo. So, mag-ingat ka doon, Dayanara. Sumunod, si Verma Silva. Doc, ano pong vitamins papainom ko sa anak ko? He's 6 years old. Ang payat niya po. So, si Ma'am Verma, kapag po 6 years old, good naman ang feeding, pwede niyo pong subukan mga vitamins such as vitamins C, vitamins C with zinc, or iron na vitamins. Pero kung maganda naman yung feeding, talagang magkaroon ka ng right amounts of
everything para sa anak mo. Pwede po din kapag mababa po yung gana ay mga vitamins na may buclizine. Ayan. Tapos si Ganulan Ompod Ali, nakakamatay ba ang chronic disease? So yung chronic disease po ay may mga complications ho ito. So, hindi siya directly from the disease in itself, but from the complications brought by the disease. So, example, yung diabetes, meron siyang complication ng kidney failure. Tapos, yung iba nagkaka-vascular problem. Yung iba nagkakaroon ng neuropathic problem. So, merong mga micro and macrovascular complications. Yan. Si Ruby Jane Ibanez Santos nagtanong or nag-mention, Doc Kulot, I'm 23 years old. Meron po ako pneumonia. At wala po akong gamot. Ano daw po ang klase ng herbal? Anong pwedeng inumin pa? So guys, pag may pneumonia kayo, say for example, nakita sa x-ray, tas symptomatic kayo, kailangan po talaga itong magkaroon ng antibiotics treatments or antibacterial treatments. Kasi at the end of the day, ina-avoid natin yung further complication. Kasi yung pneumonia po, meron pong moderate risk, low risk, moderate risk, and high risk. So, ina-avoid natin dumating tayo sa high risk kasi ito po yung mga pasyenteng ini-intubate na at nasa ICU. Okay, normal po ba? Sabi ni Narqueza Abdul. Normal po ba na yung ihi ka ng ihi pag malamig yung panahon, lalo na paggabi? So, kapag po kayo ay pasyenteng tinatawag natin may mga nocturia at increased urinary frequency, marami po tayong iniisip na posibilidad nito. So, pwede po. Ito po yung mga pasyenteng may infection sa ihi. Kapag naman sa mga lalaki, tinatawag nating LUTS or Lower Urinary Tract Syndrome. Tapos, pwede po din ito yung mga simptomas po ng metabolic problem, katulad ho ng diabetes, kasi may ihi ng ihi sa diabetes. So, walang pinipilit na oras, talagang ihi ng ihi. So, kailangan po talagang ma-check up kung ano po yung meron kayo. Ayan, si Gigi Badlon, sabi niya, hello po, Doc. Ayan, hello naman sa'yo, Gigi. Pwede po bang mag-exercise or mag-taekwondo ang may heart enlargement? Oo, no, kung mapapansin nyo kapag kayo po yung mga nag-a-attend for mga sports events, talagang kailangan ng clearance, guys. Bakit ba natin kailangan ng clearance? Ito po ay para malaman natin kung may ibang problem po. Kasi syempre, high intensity po yung activity. Titingnan natin kapag may mga other problems katulad ho ng malaking puso ba to ba? Meron ba itong bundle branch blocks ba? Meron ba itong mga ischemia? Para ma-further work up po yung athlete. Kasi baka hindi niya kakayanin yung intensity ng laro. Ayan. Lately kasi, Doc, ang daming nakikita ko. Sabi ni Sherry May Noche about mental health daw. Curious lang daw siya. Oo, so curious siya sa what's mental health. Actually, malaking spectrum po talaga yung mental health. Iba-iba yung approach natin when taking care of people suffering from this condition. So, it's so important po talagang magkaroon ng early screening. Sa aming mga family doctors, meron kaming ginagamit ng mga questionnaires or screening test or screening tool para malaman natin whether or not itong taong to ay talagang meron siyang risk to develop, say for example, depression, anxiety, meron ba siyang burnout, ayan, especially sa mga caregiver na talagang nag-aalaga ng kanilang mga chronic disease patients or mga relatives. Ayan. Wala na. I think na-answer ko naman basically. Yung iba kasi nag-hello-hello lang yung mga tao sa akin. So, yun siya, guys. So, eto, gagawin natin tong bagong, episode. Para naman, pumunta din ho kayo sa YouTube account ko at talagang manood ng aking mga video. So, I will be putting this kind of questions every now and then and upload a video and then we'll try to answer it here on my YouTube account. So, maraming salamat po. Actually, may nagtanong pa. Saan ko kayo nakita yun nilagay? May nagtanong pa pala sa akin, ihahabol na natin. Si Grace Baklas, Doc, tanong ko lang, ano po daw dapat gawin kapag may lump under sa
armpit. So, kapag ano po siya, lump po sa kilikili, baka po ito'y kulane or lymph node. So, usually, ito po yung mga pasyenteng may mga infection or may mga disease dito sa upper chest nila. So, dapat malaman baka may breast mass, kaya merong lump dun sa kilikili or mga pneumonia. May nagtanong, ano daw po ang gamot? Sabi ni Dietz Lahaman, ano daw po ang gamot sa vertigo? Lagi daw, lagi lang po ako tapos right ear ko sobrang na pong maingay. Ayan, so meron siyang buzzing of the right ear. So if you do has a buzzing of the right ears, it's so important na ma-check natin yung inside of the ear, what's causing it. Tapos may mga maneuvers naman to assist our patients with vertigo. Ayan, so I hope na-answer natin yung karamihan ng mga tanong na nailagay ng ating mga followers dito sa ating page. Maraming salamat sa suporta. Naway, suportahan niyo pa po ako sa mga susunod at sa mga darating na okasyon, panahon, pagkakataon. This has been your Kakwentuhan, Mapamedical at Totoong Buhay. This is Doc Lulot na nagsasabing God is good. I'll see you to my next video. Bye!